Salamat aming Diyos sa kapangyarihan ng iyong salita na tatanggapin ng bawat isa sa amin at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na magtuturo sa amin sa katotohanan ng iyong salita sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang teksto natin ay sa Juan 17 verse 3. So ang sinasabi dito, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang pamagat ng ating sermon ay ang dakilang imbitasyon ng Diyos sa tao. Magkwento tayo. Akala ng napakayamang lalaki na ito ay nasa kanya na ang lahat o kaya sa isip niya. Siya ay chairman ng SM Prime Holdings, isa sa pinakamalaking integrated property developers sa ating bansa. At isa sa pinakamalaki sa Southeast Asia base sa market capitalization. Ang kanyang ama ay dating pinakamayaman dito sa Pilipinas. Gayunpaman, walang kasapatan, katiyakan at katahimikan ang kanyang buhay. Hinahabol niya ang susunod na pagkuha ng kayamanan, ang susunod na promosyon, ang susunod na panandaliang kasiyahan. Ang kanyang paniniwala, ito ay pupunuin ang kawalan na nararamdaman niya. Isang particular na malungkot na gabi, pagkatapos na isang marangyang party na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na mas walang laman kaysa dati at nakaramdam ng panunuya na nagpapatingkad sa kahugkagan ng kanyang loob. Naramdaman niya na ang matinding kalungkutan na kahit siya ay mayaman, makapangyarihan, ngunit lubos na nag-iisa. Isang pastor na kanyang kaibigan ang nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Nagsalita patungkol kay Jesus na nagpapatawad sa kanyang biyaya at sa kapayapaang higit pa sa pangunawa. Ang mga salita ng pastor ay sumalaming sa isang katotohanan ng kanyang puso na nananapig. At sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang lalaking nagpakumbaba sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pinayaman ng pananampalataya at sa wakas, tunay na naging masaya. Natagpuan niya ang kayamanan na matagal na niyang hinahanap, hindi sa kumikinang na mga skyscraper sa mundo, hindi sa tahimik na sanktuaryo. Ito ay sa tahimik na sanktuaryo ng pag-ibig ng Diyos niya natagpuan. Ang kanyang buhay ay naging isang testamento ng pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya. Isang tanglaw sa pag-asa para sa humahabol pa rin ng mga anino sa paghahangad ng isang mailap na kaligayahan. Ang talatang ito sa verse 3 ay isang panalangin mula mismo sa ating Panginoong Hesus. At ito ay makakasagot sa tanong ng mga tao tungkol sa kanyang buhay dito sa lupa at kung ano ang buhay na walang hanggan at kung paano niya ito makakamtaan. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang bagay na natatanggap natin pagkatapos ng kamatayan. Ngunit isang kalidad ng buhay na magsisimula na ngayon. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa mabuhay na walang hanggan, ngunit nakakaranas ng malalim, personal na relasyon sa ating Diyos. Ito ay buhay sa pakikisama, pakikipag-isa, pagkakaisa sa ating Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay isang kalidad ng buhay
Nilalarawan ito ng kapayapaan, kagalakan, layunin, at malalim na pakiramdam ng sa John 10:10, sabi ng Panginoong Hesus, "Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito." Paano makakamit ang buhay na walang hanggan? Sa ating kwentong patotoo, inakala ng taong ito na makakamit niya ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang pangalan pala ng lalaking ito ay si Henry C. Jr. Kilala niyo siya. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito ang inyong sariling gawa, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi bunga ng mga gawa upang walang sino man mapuri. Sabi sa verse 3, dapat kilalanin natin ang Diyos. Ang salitang know, pagkilala, ay nagmula sa Griegong nosko na alam. Sa talatang ito ay hindi lamang intelektual na pangunawa kundi isang malalim, matalik, personal na relasyon na nalalaman sa pamamagitan ng isang karanasan. Kabilang sa relasyon na ito ang pagtitiwala, pagsunod, at pagmamahal. Lahat ng tao ay nakakilala sa Diyos. Yung intuitive, oidas, o sa kanilang kaisipan. Ang karamihan sa mga Pilipino ay nagpapahayag na sila ay naniniwala sa Diyos. Nagpakilala ang Diyos kay Moses sa Exodus chapter 3 verse 14. Sinabi ng Diyos, si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Nagpakilala rin siya kay Noe, kay Abraham at iba pa. Sa verse 3, kailangan makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang isinugo. Ang papel ni Jesus bilang tulay sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ang Panginoong Jesus, ipinahayag niya ang katangian ng Ama at ginawang posible ang isang relasyon natin sa Diyos. Nasira ang relasyon ng tao at ang Diyos dahil sa kasalanan. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang tulay sa pagkakilala sa Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang tanging paraan upang makilala natin ang Diyos ng personal. 1:14:6, sinagot ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang pagtitiwala kay Hesukristo ay nagtulay sa pagitan natin at ang Diyos. Ito ang sinasabi sa Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tulay ay nag-uugnay sa dalawang kalupaan, sa isang barangay at sa kabilang barangay, sa isang bayan, mauugnay ang mga ito sa pamamagitan ng tulay. So, Jesus ang tulay, sinasabi dito, na nag-uugnay sa atin at sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay ang personal na pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo.
Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Ito ay tungkol sa pagdanas ng masiglang relasyon sa Diyos ngayon. Kaya ito ang ating hamon ngayon. Kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos, bumaling ka kay Hesukristo upang makilala mo ang Diyos. Manalangin tayo at ating tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Sumunod kayo sa ating panalangin. Mahal na Panginoong Hesus, alam ko na ako ay makasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at nabuhay ka mula sa mga patay. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso at buhay. Nais kong magtiwala at sumunod sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat o Diyos sa lahat ng nanalangin sa umagang ito. Nawa ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang patuloy na gumalaw sa kanilang buhay upang mapatunayan nila na ang Panginoong Jesus ay nagmamahal sa kanila at nawa Panginoon ay magpatuloy na ang kanilang pananampalataya ay titibay at magkaroon ito ng paglago. Sa pangalan mo, ito ang aming panalangin. Amen.